Mahirap paniwalaan pero totoo. Kami po mismo nakita namin sa aming sariling mga mata. Ipinakikilala po namin sa inyo ngayong gabi ang ilan sa 500 imbensyon ng sikat na Pinoy inventor na si Glenn Castillo. Hanep talaga. Dito sa Pilipinas, kaya natin, hindi lang sa ibang bansa, kaya natin gawa ng sarili natin sasakyan na gawa ng Pilipino na hindi managed ng Japanese or ng Amerikano. Moon Buggy o Lunar Rover. Sasakyang ginamit sa kauna-unahang pagtapak ng tao sa ibabaw ng buwan. Na si Eduardo San Juan. Incubator. Nabuo mula sa pagsasaliksik ng Pinay na si Fedel Mundo. At ang one-man band organ, ang karaoke. Alam niyo bang likha na naman ng isang Pinoy? Si Roberto Del Rosario. Ilan lamang sa mga imbensyon na nagpakita ng galing ng Pilipino na pinakikinabangan ngayon ng buong mundo. 15 taon ng inventor ang kababayan nating si Glenn Castillo. At sa pagtakbo ng panahon, mahigit 500 na imbensyon ang kanyang nalikha. Ito ang dial-a-device. Ibig sabihin, kahit saan ka pang sulok ng mundo at naiwan mong nakabukas ang appliances mo sa bahay, aba, hanip! Pwedeng patayin. Isang tawag lang. Kung gusto niyo Patayin ang electric fan. kung patawagan niyo lang ulit. Tawagan niyo ulit, kung pwede niyo patayin ulit. Okay. So, katulad nito, papatayin ko siya ngayon. Ayun, namatay. Vehicle Intruder Protector ang tawag naman ni Glenn sa naimbento niyang anti-carnapping device na ito. So ito kunwari, Glenn, ang kotse mo. Okay? Tapos may darating na carnapper. Bubuksan ng carnapper ngayon yung pinto. Ayan, binuksan na yung pinto. Pagkatapos, sasakay na siya doon. Yan ay automatic na tatawag sa iyong... Ayun! Tatawag na sa may-ari. Pagka na-receive natin yung tawag na to, maririnig niya yung conversation. Pero ito, kahit na sinara na yung pinto, naka-automatic tawag na sa iyo yun. Automatic siya. Okay. At kapag umandar pa yung kotse mo... Ngayon, paandarin natin yung sasakyan. Ito po. Maandar din yung kotse. Kunyari, tumakbo yung sasakyan na yan. Pag namatay po yan, hindi na mapapandar pagkatapos ulit nung... Paano mo mapapapatay? Ito sa telepono, meron po siyang timer din. Ito. Hindi na mapapandar yan pagkatapos. Ganyan ang tunog niyan? Oh? Bukod sa Amerika at Japan, narito na sa Pilipinas ang kauna-unahang electric car. Naku, mapapahanip kayo talaga dahil alam niyo bang, ang tumatakbong kotseng ito ay hindi ginagamitan ni Glenn ng gasolina? Tumatakbo ito ng 40 hanggang 50 kilometro sa loob ng 7 oras sa pamamagitan ng tinatawag na deep cycle batteries o yung baterya na ginagamit sa computer. Eto pa, rechargeable sa loob ng 2 oras. Kaya't hindi mo na kailangan pang huminto sa gasoline station para magpagas. Okay, diba? Okay. So ngayon, uupo na ako dito. Ang inupuan kong ito ay electrotherapy. Ayon kay Glenn, hindi ito simpleng upuan lang. Hanip! Dahil sa loob ng 1 oras na pag-upo dito, pwede o manong maalis ang mga idinadaing sa katawan katulad ng arthritis, sakit sa ulo, high blood, diabetes at maging ang cancer. Ayon kay Glenn, dahil sa matinding pagod sa trabaho, nakukuha ng ating katawan ng tinatawag na positive elements. Dahilan upang humina ang ating sistema. Sa pamamagitan ng electrotherapy, ang positive, pinapalitan ng kailangan ng katawang negative charge. Eto tumatayo Pag tinanggal ko, bababagsak. Pagdating doon, I think alam ko na kung anong ginagawa ni Eric Mana. Ayan. At sa mga susunod na araw, alam nyo bang ang lata ng soft drinks ay dapat nyo nang itago? Dahil ang tangking ito kung saan ihuhulog ang pirapirasong aluminum foil ng soft drinks ay matutunaw at magiging gasolina. Kung interesado po kayo, ito ang number ni Glenn. Baka kung gusto ninyong makita sa sarili ninyong mga mata o kaya ay bumili ng kanyang mga imbensyon.
Ito, yung itinatapon ninyong gamit na mantika, pamalit na raw sa krudo ng sasakyan? Ayaw niyong maniwala? Pwes, panoorin ninyo ito. Hindi naman sinayang ng Pinoy inventor na si Glenn Castillo ang mantikang pinagprituhan dahil nagawa pa niya itong diesel para sa sasakyan. Yung diesel kasi, more siya sa oil. Ang ginawa namin, nag-research kami dun sa used cooking oil na pwedeng gamitin. Sa una, maraming filter ng sasakyan ang nasira niya sa ilang ulit na pagsubok nito. Kailangan daw ihiwalay ang glycerine o mga taba ng manok at baboy sa mantika na bumabara sa filter. Pagkatapos, ihahalo ang nasalang mantika sa methanol at ethanol alcohol. Kapag naihalo na ito, eco-diesel na. Sinubukan ni Glenn ang eco-diesel sa sasakyan. Umaandar ito. Maganda dun sa makina kasi less ang emission niya dahil talagang galing siya sa palm oil. Pares lang ang takbo nito compared dun sa diesel. Kaya lang yung scent lang sa labas para siyang fried chicken. Gamit na mantika. Bukod sa maraming tao ang nabibigyan nito ng kabuhayan, nakakatulong pa ito na makilala ang galing ng Pilipino sa buong mundo.